Okay, test. Magandang umaga po. Umaga po. Okay po. Bago po tayo magsimula, palalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagliligtas amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Hinihiling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nakitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia. Galatians chapter 5. Chapter 5, 22 hanggang 23. 22 hanggang 23. Galatians chapter 5, 22 hanggang 23. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Okay. Let's remind again the slogan of this year. Alalahanin natin muli yung slogan natin sa taong ito. Ano po? The fruitful life. Right? So we have to bear much fruit this year, right? Kaya sa taong ito, kailangan nating magbunga ng marami. Yeah. The fruit of the evangelism. Yung bunga ng evangelism. Yeah. Last day we conducted the first Bible seminar, Cell Group 1 Bible Seminar. Noong nakaraan po, idinaos natin yung unang Bible seminar sa taong ito, yung Cell Group 1 Bible Seminar. Through this Bible seminar, God also allowed newly saved. At sa pamagitan din ng Bible seminar na ito, ipinaintulot ng Diyos yung mga bagong naligtas. We could bear the fruit of evangelism. Nagbunga tayo ng bunga ng evangelism. We can glorify the Lord. Kaya maluluwalhati natin ang Panginoon. We have to continue bear this fruit. Kaya patuloy tayong magbunga ng bungang ito. And also, we have to bear the fruit of the Spirit. At kailangan din nating magbunga ng Espiritu. After salvation, we have to change our life. Pagkatapos ng kaligtasan, dapat na baguhin natin yung ating buhay. We have to resemble the character of Jesus. Kailangan nating tularan yung pagkatao ni Jesus. So, there are nine kind of fruit of the Spirit. Kaya may 9 na uri ng bunga ng Espiritu. We learn, napag-aralan natin, bunga ng Espiritu, bunga ng pag-ibig, bunga ng kagalakan, ngayong araw, bunga ng kapayapaan. Bunga ng kapayapaan. Pag-isipan natin ang kapayapaan bilang isa sa mga bunga ng Espiritu na dapat nating mamunga. Okay po. Dapat tayong mamunga ng kapayapaan sa dalawang aspekto. Una, kailangan nating makipagpapayapaan sa mga tao sa mundo. Ikalawa, kailangan nating magkaroon ng kapayapaan sa ating puso. Naintindihan niyo po? Dalawang aspekto.
ng kapayapaan. Naintindihan? Eh, una, pag-isipan natin, kapayapaan sa pakikitungo sa mga ibang tao. Pakikitungo sa mga ibang tao. Tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Noon tayo ay mga kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Tama po ba? Tayo ay kaaway ng Diyos. Pero tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 2, verse 14. Efeso chapter 2, 14. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamagitan ng kanyang laman, ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Siya ang ating kapayapaan. Siya, si Hesus Kristo, siya ang ating kapayapaan. Na kanyang pinag-isa ang dalawa. Pinag-isa ang dalawa. At sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang ginang padero ng alitang humahati. Okay? We are sinner, right? Sa katunayan tayo ay makasalanan. There was the war, the sin war. Mayroong before pader ng, God, right? sa harapan ng Diyos, mayroong pader ng kasalanan. But through Jesus Christ, this war, sin war, was removed there, right? Pero sa pamamagitan ng Jesucristo, yung kasalanan, yung pader ng kasalanan ito ay naalis. That's why we can have a peace with God. Kaya nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Ito ay nangyari sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, verse 20. Colossians chapter 1, 20. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Right? Ginagawa ang kapayapaan. Paano? Sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Dugo ni Jesus, right? Sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Kaya ang Kristiyanong nakipagpayapa sa Diyos ay dapat mamuhay sa kapayapaan ng ibang tao. Okay po. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12, verse 14. Hebreo chapter 12, 14. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng kabanalan, na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Right? Pagsikapan ninyo magkaroon ng kapayapaan sa lahat. Ibang tao, right? Sa lahat. Dapat tayong magkipagpayapaan sa mga tao sa mundong ito. Hindi tayo dapat gumawa ng kaaway. Meron kaaway. Christian shouldn't make any enemy, right? Yung mga Kristiyano ay dapat na walang kaaway. Romans chapter 12, 17 and 18.
Romans chapter 12, 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag ninyong gantihan ang sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Verse 18, right? Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Right? Lahat ng mga tao. Sino ang lahat ng mga tao? Lahat. Some are good person, some are not good person. May mga masama at mabuting tao. Some people can be harmful in you. At yung ibang mga tao ay maaring mapanganib para sa iyo. Some people make you trouble. At yung iba ay dinadala ka sa gulo. Right? Sa lahat ng mga tao, right? Makipamuhay kayo ng mapayapa. Whether they are good or bad, we have to have a peace with them. Mabuti man sila o masama, kailangan nating magkaroon ng kapayapaan sa kanila. Paano? 17, huwag ninyong gantihan ang sinuman ng masama sa masama. Right? Our nature, right? If they are not good, we also react same way, right? Yung likas sa atin, kung sila ay hindi mabuti sa atin, nagre-react tayo ng parehong paraan. But Christians shouldn't do like that. Pero dapat na hindi yun ginagawa ng Kristiyano. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. We have to overcome the evil by doing good. Continue. Kailangan nating daigin yung masama sa paggawa ng mabuti. Minsan, ito ay nangyari. Maring maimbitahan at dumalo sa Bible seminar ang isang taong naging kaaway ko. Tama ba? Outside you meet some not good person. Sa labas, nakaharap mo yung mga masamang tao. They did some harmful in you. Nakagawa sila ng masamang bagay sa'yo. That's why you also act the same way. Kaya ginawa mo rin yung parehong bagay. But one day, we have the Bible seminar. Pero isang araw, nagkaroon tayo ng Bible seminar. But the person are invited to the church. Pero yung taong yun ay naimbitahan sa church. Some other brethren invite him. May ibang kapatid na nag-imbita sa kanya. Then what happened? Pagkatapos anong mangyari? They still look at you. Oh, you are in this church? Makikita ka niya at sasabihin niya, ay, You nasa attend church ka na this ito? church? Dumadalo ka sa church? Anong mangyayari? Pagkatapos, maybe he will come again next day. Marahil hindi na siya ulit babalik bukas. Tama ba? Naintindihan anong situation? Don't make an enemy. Huwag kayong magkaroon ng kaaway. Try to be peace with all the people. Subukan nyo magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Christian. Because tayo we are Christian. Dahil tayo ay mga Kristiyano. At sa loob ng iglesia, dapat tayong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng mga kapatid. Lahat ng mga kapatid. Sa loob ng iglesia, hindi dapat magkaroon ng masamang ugnayan sa kahit sinong kapatid. Do you have all good relation with all the brothers and sisters? Meron ka bang mabuting relasyon sa lahat ng mga brothers and sisters? Or you don't have a good relation with some brethren? O hindi maganda yung relasyon mo sa ibang kapatid? Hindi tama. Minsan, hindi sila nagpapatian sa isa-isa. Minsan, nangyari, right? Hindi sila nagpapatian sa isa-isa. Hindi sila nag-uusap sa isa-isa. Hindi tama. It shouldn't happen in church.
Dapat na hindi ito mangyari sa church. Kung walang kapayapaan sa loob ng iglesia, hindi tayo magiging isang puso. Tama po ba? Yeah. It's very important, right? We have to have one mind, one mind. Ito po ay mahalaga na dapat na magkaroon tayo ng iisang pag-iisip. Then God can work through us, right? Pagkatapos yung Diyos ay kikilos sa pamamagitan natin. But if we don't have a peace in church, right? Yeah. How can you have a one mind, right? Pero kung wala tayong kapayapaan sa loob ng church, paano tayo magkakaroon ng iisang pag-iisip? Yeah. Sa iglesia sa Filipos, hindi naging isa ang kanilang puso dahil hindi maganda ang relasyon ng dalawang kapatid na babae. Kaya Apostle encourage them to have a one mind. Kaya hinimok sila ni Apostol Pablo na magkaroon ng iisang pag-iisip. Philippians chapter 4, buksan mo ang Biblia. Philippians chapter 4, verse 2. Okay. Philippians chapter 4, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nakikiusap ako kina Euodias at Sintike na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Yeah. Euodias at Sintike. Dalawang kapatid na babae. They are sister, right? But maybe they don't have a peace with each other, right? Pero marahil wala silang kapayapaan sa isa't They isa. have some trouble with each other, right? Meron silang pag-aaway. That's why they don't have one mind, right? Kaya wala silang iisang pag-iisip. It affects church also, right? Kaya ito rin ay naka-apekto sa church. Because of them, church also cannot be one, right? Kaya yung church din mismo ay hindi nagiging isa. That's why pastor encourage them. Have one mind. Kaya hinimok sila ni Apostol Pablo magkaroon ng iisang Have a pag-iisip. peace. Magkaroon ng kapayapaan. Of course, in church, all we are different, right? Siyempre sa loob ng church tayo ay magkakaiba. Some brethren, right? They are good in your heart. May mga kapatid na mabuti sila sa inyong puso. They have the same character with you. Meron silang parehong katangian na katulad For ng sayo. some brethren, they have a different character from you, right? Pero may ilang kapatid na naiiba yung ugali nila sa iyo. That's why when you look at them, they are not good, Kaya kapag tinitingnan mo sila, hindi sila mabuti. right? Yeah. Then you avoid them. Pagkatapos, iniiwasan mo sila. Hindi tama. All. God accept all the brothers and sisters, right? Tinanggap ng Diyos ang lahat ng mga brothers at sisters. That's why it's important. You have to have a peace with all the brothers and sisters. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng mga brothers at We need sisters. to try to have a good relation with all the brothers and sisters. Subukan natin magkaroon ng mabuting relasyon sa lahat ng mga brothers at sisters. Okay? So, don't make an enemy outside and also inside. Kaya huwag kayong magkaroon ng kaaway sa labas at sa loob. Okay po? Una, kapayapaan. Unang aspekto, kapayapaan. Pangalawa, pag-isipan natin, ang kapayapaan sa puso ng Kristiyano. Puso ng Kristiyano, kailangan natin ang kapayapaan sa ating puso. Okay po? Buksan mo ang Biblia, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verse 15. Colossians chapter 3, 15. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Sinabi ng Biblia, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan. It means that if we are truly saved, you have to keep the peace always. Ibig sabihin, dahil tayo ay tunay na mga ligtas, dapat na lagi nating panatilihin yung kapayapaan. Ito ay importante sa ating Christian life. Kapag tinitingnan natin ang ating kalagayan, madalas na
nababagabag ang ating puso. Tama ba? Kapag ang puso ay nababagabag, masasabi nating nawawala ang kapayapaan dito. Right? Yeah. Kapag nawawala ang kapayapaan sa ating puso, hindi tayo makapag-focus sa ating Christian life. Tama po ba? Yeah, tama. Kaya, napakahalaga na ingatan natin ang kapayapaan sa ating puso matapos tayong maligtas. Okay po? Yeah. Dapat natin malaman kapag tayo'y naliligtas, ang tunay na kapayapaan ay dumarating sa atin. Dumarating sa atin. Tunay na kapayapaan. Dumarating sa atin. Okay? Ngunit ang taong hindi pa naliligtas ay walang tunay na kapayapaan. Buksan mo ang Biblia, Isaiah chapter 57. Isaiah 57, verse 20 and 21. Isaiah 57, 20 hanggang 21. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ang masama ay parang maunos sa dagat sapagkat hindi matatahimik at ang kanyang tubig ay naglalabas ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Yeah. Verse 20, ang masama ay parang maunos na dagat. Maunos na dagat. Dito ang masama ay tumutukoy sa taong hindi pa naliligtas. Naintindihan niyo po? Masama. Taong na hindi pa naliligtas. Ang taong hindi pa naliligtas ay hindi maaaring magkaroon ng tunay na kapayapaan. Parang maunos na dagat. You see the sea water, right? Sea? Makita niyo po yung tubig ng dagat. What happened? Sea water. Ano po nangyari sa tubig ng dagat? Always moving. Shaking. Lagi po itong umaalon. Not stable, right? Hindi po ito nakatigil. It means no peace. No peace. Ibig sabihin walang kapayapaan. Ang taong hindi pa naliligtas ay laging nababalisa at kailanman ay hindi nasisiyahan sa mundong ito. Akala ng mga tao sa mundo na magkaroon sila ng kapayapaan kapag marami silang kayamanan at karangalan. Ngunit hindi ito totoo. Right? Yeah. They try to get the peace from the worldly thing, right? Sinusubukan lang magkaroon ng kapayapaan mula sa mga makamundong bagay. But this world is like the sea. Pero yung mundong ito ay parang dagat. Not stable, right? Hindi ito laging makikilo. That's why they cannot get the real peace from this world, right? Kaya hindi sila nagkakaroon ng tunay na kapayapaan sa mundong ito. Ngunit ang taong naligtas ay may tunay na kapayapaan sa puso. Right? Ang kapayapang taglay natin ay hindi galing sa mundo, kundi mula sa Panginoon. Mula sa Panginoon. Ito ay importante. Mula sa Panginoon. Galing sa Diyos. Hindi galing sa mundo. Sinabi ng Panginoon, ibinigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Juan chapter 14, buksan mo ang Biblia. Juan chapter 14. Meron maraming sa harap, pakit likod. Meron sa harap. Chapter 14, 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo.
Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ng ibinibigay ko sa inyo, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Sinabi ni Jesus, right? Yeah. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Right? Yeah. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Yeah. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ng ibinibigay ko sa inyo. Right? Magkaiba. Completely different, right? Completely different. Ganap na magkaiba. Yeah. Ang Panginoon ay ang prinsipe ng kapayapaan. Right? If we look at Isaiah chapter 9:6, there is a prophecy of Jesus Christ, right? Kung titingnan po natin sa Isaías chapter 9 verse 6, meron po doong propesya ni Jesucristo. Chapter 9:6, right? He has many names, Meron siyang maraming pangalan. right? Okay, we open Isaiah chapter 9:6. Isaiah chapter 9:6. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay itatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Right? Yeah. It's the prophecy of birth of Jesus, right? Ito po yung propesya sa pagpapakanganak kay Jesus. Yeah. He has many names, but it mentioned his name, Prinsipe ng Kapayapaan, right? Marami siyang pangalan pero binanggit na siya ay prinsipe ng kapayapaan. The real peace comes from the Lord Yung tunay na kapayapaan ay nagmumula sa Panginoon. because He is peace. He is peace. Dahil siya ay kapayapaan. Yeah. Ano ang unang sinabi ng muling nabuhay na Panginoon nang siya ay nagpakita sa mga alagad na nagtipon dahil sa takot sa mga Hudyo? Ano po? Anong unang sabi ng Panginoon? Huh? You don't understand? After his resurrection, right, he appeared to his disciple. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagpakita siya sa kanyang mga They alagad. gathered together because they fear the Jews. Sila ay nagkakatipong magkakasama dahil takot sila sa mga Hudyo. Then, what's the first word the Lord said to them? Yeah. Kapayapaan ang sumainyo. Okay? Buksan mo ang Biblia. 1 chapter 20, verse 19. 1 chapter 20, verse 19. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila ay sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Habang nakasarang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus sa tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Right? Yeah. This will really comforted their heart, right? Yung salitang ito yung talagang umaliw sa kanilang puso. Because they fear the Jews. Dahil sila ay takot sa mga Hudyo. From now, what we have to do? Mula ngayon, ano yung gagawin natin? They didn't know what to do. Right? Hindi nila alam kung anong gagawin. Then, sinabi ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. It really comforted their heart, right? Ito yung talagang nag-aliw sa kanilang puso. Kung may taong natatakot ngayon, ang Panginoon ay nagsasalita pa rin ng parehong mensahe hanggang ngayon. Kapayapaan ang sumainyo. My children, don't fear anything. Anak ko, huwag kang matakot sa anumang bagay. Peace be with you. Kapayapaan ang sumainyo. Our Lord will say to you, say me, right?
Ito rin po yung sasabihin sa inyo ng ating Panginoon. It will comfort your heart, right? At ito yung mag-aaliw sa inyong puso. Yeah. Kapag iniisip natin na mayroon tayong tunay na kapayapang ibinigay ng Panginoon, tunay na nakapasalamat tayo. Tama ba? Yeah. It's really thankful, right? Ito ay tunay na We pasasalamat have this peace na mayroon tayong Our ganitong Lord kapayapaan gave us, right? na ibinigay ng ating Panginoon. Yeah. At ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng anumang kahirapan. Ito ay importante. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng anumang kahirapan. Kahit nasa gitna tayo ng mga kahirapan, ang kapayapang ibinibigay ng Diyos ang siyang tunay na kapayapaan. Hindi ang pagiging komportable at walang anumang hirap ang kapayapaang ibinigay ng Panginoon. There was two persons. They tried to draw the picture describing the peace. What's the real peace? Mayroon pong dalawang tao na iginuhit nila yung larawan na pinapaliwanag kung ano yung kapayapaan. They draw like this. Ganito po yung ginuhit nila. I don't good at drawing. Please understand. Hindi po ako magaling mag-drawing kaya unawain niyo The po. first man draw. Yeah, there was the very deep forest. But meron very the big lake, you know, lake. Meron pong malaking lawa. Lake, you know. Very deep forest, walang tao. Walang tao. Meron very big lake. No wind, no any wind. The water, yeah, just very calm. Ito po yung kagubatan at meron pong malaking lawa sa gitna at walang hangin kaya yung tubig ay payapa. It's a peace. No any wind, very quiet, very calm. Walang hangin kaya sobrang tahimik at sobrang payapa. It's a peace. It's a peace. 나인틴이야 picture? 나인틴이야? Please 사고. Yeah, second person. By that. Yeah. Meron dagat. Meron the seashore. There is a big cliff. Meron The pong rock. malaking batong bangin. Yeah, but this time there is a strong windstorm, Pagkatapos mayroong malakas na bagyo. heavy rain. But here, I don't know you understand. The very small bird is on the rock. Meron pong napakaliit na ibon na nandoon sa bato. Very small ibon. But this situation, small ibon, sleep. Pero sa pagkakataong ito, yung maliit na ibon ay natutulog. Yeah. Heavy storm. Merong malakas na bagyo. Yeah. Second person, it's a real peace. Ito yung tunay na kapayapaan. Yeah. To a Christian, what's the real peace? Para sa Kristiyano, ano yung tunay na kapayapaan? Kanan, kaliwa. Kaliwa, kanan. Ano? Kanan, tama, kanan. Christian, right? Our Christian life not like this, right? Yung mga Kristiyano, yung ating buhay Kristiyano ay hindi tulad nito. We have maraming kapigatian. Tama ba? But even we have a lot of oppression, we can
have a peace. Pero kahit na meron tayong maraming kapigatian, meron tayong kapayapaan. Because our Lord give us this peace, right? Dahil yung ating Panginoon yung nagbibigay ng kapayapaan ito. It's a real peace of a Christian. Ito yung tunay na kapayapaan ng Kristiyano. 나인티네일 po? 사고. Yeah. There is a real situation long time ago. Benjamin Schumer, he was a pastor. Matagal na panahon na po yung nakalipas, meron pong isang pastor na si Benjamin Schumer. Benjamin Schumer. One day he and his wife went to like the Bible seminar. Pero isang araw, siya at ang kanyang asawa ay nagtungo sa Bible seminar. But after finish the Bible seminar, he returned to his house. Pero pagkatapos ng Bible seminar, siya ay bumalik sa kanyang bahay. But he was really surprised Pero siya ay talagang nagulat. because his house complete burnout Dahil yung kanyang bahay ay lubos na nasunog. by fire. Yeah. Then his two children died. Pagkatapos yung kanyang dalawang anak ay namatay. It's a really terrible situation, right? Ito ay talagang kakilakilabot na sitwasyon. It was a really difficult situation. Ito ay talagang napakahirap na sitwasyon. Yeah. But at that time, he kept his peace. Pero sa pagkakataong yun, napanatili niya yung He kapayapaan. accepted all happen as God's will. Tinanggap niya ang lahat ng nangyari bilang kalooban ng Diyos. And then he wrote very famous the song. At nagsulat siya ng sikat na kanta. Yeah. So it was written the Korean hymnal book. His song was written in Korean hymnal book. Yung kanyang kanta po ay naisulat sa Korean Hymnal Book. The title According to Your Will. According to Your Will. Yung title po nito ay Ayon sa iyong kalooban. He accepted it happened as a God's will. Tinanggap niya yung nangyari bilang kalooban ng Diyos. That's why he could keep the peace. Kaya nagawa niyang mapanatili yung kapayapaan. Our peace barrier, right? Our hymnal book also meron the one song. The song. The song title suddenly disappear. Song title wait lang. The 111, our hymnal book, constantly abiding. I will just read the lyric. There is a peace in my heart that the world never gave. If you have a hymnal book, the 111. There is a peace in my heart that the world never gave. Mayroong kapayapaan sa aking puso na kailanman hindi nabigay ng sanlibutan. It cannot a peace it cannot take away. Yung kapayapaang hindi mawawala. Though the trial of life may surround like a cloud, I have a peace that has come there to stay constantly. 나인tindihan? Yeah. Any oppression comes to me, I still have this peace. Ano mang kapigatian yung dumating sa akin, mayroon akong kapayapaan. So isang mga biyaya ng Diyos na tayo ay may kapayapaang ibinigay ng Panginoon.
So another song, mm, 28, Wonderful Peace. That's why I prepared the song we play. This song, let's yeah, you look at the lyric. Okay, Wonderful Peace. We play Wonderful Peace. Far away in the depths of my spirit tonight rolls a melody sweeter than song. In celestial like strains it unceasingly falls o'er my soul like an infinite call. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray, in fathomless billows of love. Ah, soul, are you here without comfort and rest, marching down the rough pathway of time? Make Jesus your friend ere the shadows grow dark. Oh, accept this sweet peace so sublime. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray, in fathomless billows of love. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray, in fathomless billows of love. Sweep over my spirit forever, I pray, in fathomless billows of love. Mm. Tama po ba? Yeah. It's
sorry po. Ah. Yeah, it's a really wonderful peace, right? We have. Ito po ay talagang kahangahangang kapayapaang mayroon tayo. Sorry po. Ah. 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 Kahit na tumanggap tayo ng tunay na kapayapaan mula sa Panginoon, may mga pagkakataon nawawala ang kapayapaan sa ating puso kahit tayo ay naligtas na. Maraming makamundong bagay ang sumisira sa ating kapayapaan. Minsan ang mga pag-aalala sa mundo ay maaaring makasira ang kapayapaan sa ating puso. Tama ba? Dahil sa iba't ibang suliraning, pang-ekonomiya, ang mga problema sa pamilya, nasisira ang ating kapayapaan. Luka chapter 21, buksan mo ang Biblia, Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Baka magumo ng inyong mga puso dahil sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. Right? Alalahanin. May alalahanin. At minsan dahil sa pangnanasa sa mga bagay ng mundo, maaaring masira ang ating kapayapaan. Minsan dahil sa mga sugat na natanggap natin mula sa iba at sa hindi natin pagpapatawad, maaaring masira ang ating kapayapaan. Tama ba? If you don't forgive somebody, you cannot have a peace in your heart. Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso. That's why forgive anybody. Kaya patawarin mo yung ibang tao. Kapag humihina ang ating pananampalataya at pumapasok ang pagdududa, maaaring masira ang kapayapaan sa ating puso. Buksan mo ang Biblia, James chapter 1. Santiago chapter 1. James chapter 1 verse 6. James chapter 1, 6. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na inihipan at ipinapadpad ng hangin. Sinabi ng Biblia, ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat, right? Na hinipan at ipinapadpad ng hangin. Last table. No peace, right? If you doubt, no peace. Kung nag-aalinlangan ka, walang kapayapaan. But if we have a faith, we can have a peace. Pero kung meron tayong pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. That's why we need to have a more strong faith, right? Kaya kailangan nating magkaroon ng mas matibay na And pananampalataya keep the peace, right? upang mapanatili ang kapayapaan. Sa anumang situation, maaaring masira ang ating kapayapaan dahil sa takot. Do you have any fear? Meron ka bang takot? You fear somebody? Natakot ka ba sa isang You tao? fear some situation? Natakot ka ba sa isang Then you sitwasyon? don't have a peace. Kung gayon wala kang kapayapaan.
paano natin may babalik ang kapayapaan sa ating puso. Dapat nating tandaan na ang tunay na kapayapaan ay namumula sa Panginoon. Ang kapayapaang namumula sa Panginoon ay kapayapaang kailanman ay hindi matitinag. So pag-isipan natin paano overcome, keep the peace. Paano mapapanatili ang kapayapaan? Kapag wala tayong kapayapaan, kung isipin at titingnan natin ang Panginoon na laging nasa tabi natin. Muling manunumbalik ang ating kapayapaan. Halimbawa, si David, pag-isipan natin si David. Si David ay dumaan sa maraming paghihirap at mga sitwasyong umanik sa kanyang puso. Ngunit dahil palagi niyang inilalagay ang Panginoon sa unahin niya, nagawa niyang ingatan ng kapayapaan ng kanyang puso. Buksan mo ang Biblia, awit 16. Awit 16, verse 8. Awit 16, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Kaya hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Okay? Kapag inilalagay natin ang Panginoon sa unahan, siya ang nag-iingat ng kapayapaan sa ating puso. Gawa chapter 2 also, buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 2, 25. Gawa chapter 2, 25. Gawa chapter 2, 25. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong matinag. Nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko. Siya ay nasa aking kanang kamay upang huwag akong matinag. Okay? Kaya si David ay nakapanatili ng kapayapaan sa kanyang puso kahit sa pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay. There was the most difficult time in the life of David. Nagkaroon ng pinakamahirap na buhay sa panahon ni David. The time his son Absalom rebelled him. Yung panahong ito ay yung kanyang anak na si Absalom ay nagrebelde sa kanya. His son tried to kill him. At yung kanyang anak ay sinubukan siyang patayin. He had to run away. Kaya kailangan niyang tumakas. It was the most difficult time, right? Ito po yung pinakamahirap na panahon. But this time, he could keep his peace. Pero sa panahong ito, napanatili niya yung kapayapaan. Awit, buksan mo ang Biblia, Awit chapter 4. Awit chapter 4, verse 8. Awit chapter 4, verse 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Payapa akong hihiga at gayon din ay matutulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang gumagawa upang mamuhay ako sa katiwasayan. Payapa akong higa at gayon din ay matutulog. Ang awit ito ay naisulat noong si David ay tumatakas mula sa paghihimagsik ng kanyang anak na si Absalom. Siya
siya ay nasa pang-anim ng kamatayan. Kung titingnan natin ang situation, napakahirap, hindi madaling ingatan ng kapayapaan. Kung tayo ang nasa ganong situation, tiyang na hindi tayo makakatulog, tama ba? When you have a big problem, right, you don't have a good sleep. Kapag meron kang malaking problema, wala kang mabuting tulog. Tama ba? As for your son, try to kill you. Ipagpalagay natin na gusto kang patayin ng anak mo. Can you have a sleep? Magkakaroon ka ba ng tulog? Mayra. But, sinabi niya, payapa akong hihiga. At kayon din ay matutulog. Paano po siya? Sapagkat sa situation yun, tunay niyang inilagay ang Panginoon sa unahin niya. Unahin niya. So if we also set the Lord always before us, we can keep the peace. Kaya kung palagi rin nating ilalagay yung Panginoon sa ating harapan, mapapanatili natin ang kapayapaan. Ang paglagay sa Panginoon ay nangangahulugan, kinikilala natin siya sa lahat ng bagay at tayo'y lubos na nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala sa Kanya. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 3, Kaikan chapter 3, verse 5 and 6. Kaikan chapter 3, 5 and 6. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Verse 5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Buong puso kang magtiwala. Okay? Verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad siya ay iyong kilalanin. Kilalanin. Okay? Yeah. Kung tayo man ay nasa ganitong situation, lalo tayong dapat kumapit at manalangin ng buong puso sa Panginoon. Kung ganoon, ang kapayapaan ng Panginoon ang siyang mag-iingat sa ating puso. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Filipos chapter 4. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. 6 and 7. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Verse 6, right? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Bakit? Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Because we can pray, right? We can pray. Dahil maaari tayong manalangin. We can ask help from God, right? Maaari tayong humingi ng tulong mula sa Diyos. Then we believe, God will answer my prayer. At tayo ay sasampalataya na papakinggan ng Diyos Even yung though we ating have a panalangin. problem, difficulty, God will deliver us from this problem. Kung meron tayong mga problema at kahirapan, ililigtas tayo ng Diyos mula sa problemang yun. We can pray, right? Maaari tayong manalangin. Kung ganon, verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-ingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip, right? It's a promise of God, right? Promise. Ito po yung pangako ng Diyos. Whatever situation you are, God will keep your peace. Sa anumang sitwasyon ka naroroon, papanatilihin ng Diyos For ang your kapayapaan. side, ask to God, pray to God. Pero sa panig mo, humingi ka sa Diyos, You try manalangin ka to sa always Diyos. set the Lord before you. Lagi mong ilagay yung Panginoon sa harapan mo. Sa kasalukuyang kalagayan, maaaring mayroon tayong
maraming pag-aalala. Maraming pag-aalala. Tapos ba? Then, you don't have a peace, right? Pagkatapos, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating alalahanin at manalangin ng buong puso, mapapanatili natin ang kapayapaan sa ating puso. Buksan mo ang Biblia, awit 55, verse 22. Awit 55, 22. 55:22. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon. Okay? At kanyang alalayan ka. Hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. Tayo ay ang matuwid. Tama? Tayo ay matuwid. So, whatever problem, operation you have, commit to the Lord. Kaya anumang problema at kapighatian ang mayroon ka, ipagkatiwala mo ito sa Panginoon. Then you can keep the peace in your heart. Pagkatapos, mapapanatili mo yung kapayapaan sa iyong puso. At kapag tayo'y umasa at naniniwala sa salita ng Panginoon, darating ang kapayapaan. Ito ay importante din. Awit 119, buksan mo ang Biblia. Awit 119, verse 165. Awit 119, verse 165. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. May dakilang kapayapaan ang mga umiibig sa iyong kautosan, walang anuman sa kanila ay makapagpapabuwal. Sinabi ng Biblia, right? May dakilang kapayapaan. May dakilang kapayapaan. Ang mga umiibig sa iyong kautosan, iyong salita ng Diyos, right? Ang taong may malalim na salita ng Diyos sa kanyang puso ay makakapagpanatili ng kapayapaan kahit dumating ang anumang pagsubok at kapighatian. Pero ang taong walang salita ay madaling matinag ang puso sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. Kaya hindi kailanman mapapanatili ang kapayapaan sa puso. So, if your heart, you don't keep the peace where, ibig sabihin, you don't have a word in your heart. Kung sa puso mo, hindi mo nagagawang mapanatili yung kapayapaan, ibig sabihin walang salita sa iyong puso. Because of a small thing, you lose a peace. Dahil sa maliit na bagay, nawawala sa iyong kapayapaan. Anong sabi nito? Walang salita sa iyong puso. Naintindihan niyo po? Walang salita. Buksan mo ang Biblia, Awit, chapter 1. Awit, chapter 1. Verse 1 hanggang 4. Awit, chapter 1, verse 1 hanggang 4. Verse 1 hanggang 4. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Una, tingnan, verse 4. Ang masama. Dito, ang masama. Sino siya? Ang masama. Ang tao na hindi paritas. Ang masama. Okay?
ang masama ay hindi gayon. Kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Right? As we will know, right, the unsaved people in this world, they don't have a peace, right? Gaya ng nalaman natin na yung mga tao sa mundong ito wala silang kapayapaan. Because of a small thing, they are moving. They are always moving. Dahil sa maliit na bagay, sila ay natitinag. If the small wind, they just drives away. The wind, they are like the chaff which the wind drives away. Right? Sila ay parang ipang itinataboy ng hangin. No peace, right? Walang kapayapaan. But verse 2, mapalad ang tao. Versikulo 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. At nagpubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan, kanyang salita. Right? Nagpubulay-bulay. At may kagalakan sa salita ng Diyos. Yeah. Kung madalas nating pagpulay-bulayan ang mga salita ng mga awi, mapapanatili natin ang kapayapaan sa ating puso. Yeah. Sa aklan ng mga awit ay maraming pahayag kung saan si David ay tumanggap ng kariwan mula sa salita ng Diyos at napanatili ang kapayapaan sa gitna ng kanyang mga pagdurusa. Yeah. So, because of some reason, you don't have a peace in your heart, Dahil sa ilang dahilan, walang kapayapaan sa iyong puso. then open the, especially, awit. Pagkatapos buksan mo yung awit. Yeah. Read and meditate. Basahin mo at pagbulayan. The word of God will comfort your heart. Yung salita ng Diyos yung mag-aaliw sa iyong Then puso. you can restore peace. Pagkatapos nung balik mo yung God kapayapaan, will allow peace through the word of God. ipapahintulot ng Diyos yung kapayapaan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah. At verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nararanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Anong ibig sabihin nito? It says about the Christian who abide in the church. Sinasabi dito yung mga Kristiyanong nananatili sa church. The river of water symbolizes the church. Yung agos ng tubig, ito yung sumisimbolo sa church. Our Lord provide all things to the church. Yung ating Panginoon ay naglalaan ng lahat ng bagay sa church. Our Lord provide His word to the church. Inilalaan ng Panginoon yung salita sa church. And there is the works of the Holy Spirit in church. At mayroong pagkilos ng Espiritu Santo sa church. That's why when we abide in the church, right, we can get all the supply from the Lord. Kaya kung tayo ay manatili sa church, makukuha natin lahat ng panustos na mula sa Diyos. That's why when we abide in the church, we can keep peace. Kaya kung mananatili tayo sa church, mapapanatili natin ang kapayapaan. Ang iglesia ay tulad ng padre na humahadarang sa unos ng salibutan. Right? This word, right? Not stable. Yung mundong ito ay Not stable. Always many problems, something happen. laging natitinag, laging may That's problema. why actually it's very difficult to keep peace in this world, right? Kaya mahirap mapanatili yung kapayapaan sa mundong ito. Top about the whole week, right? You made many problems. Something happened, right? Sa buong linggo, nakakaharap ko sa maraming problema. This world try to destroy your peace. Yung mundong ito, sinusubukan itong sirain yung kapayapaan mo. Top ba? Why not? To keep peace, right? Mahirap mapanatili yung kapayapaan.
when you come to church. Pero Church protect this world. Pero kung pupunta ka sa church, poprotektahan ka nito mula sa sanlibutan. That's why you can keep the peace when you are in church. Kaya mapapanatili mo yung kapayapaan kung ikaw ay nasa church. Kapag tayo'y nananatili sa loob ng iglesia, iniingatan ng Panginoon ang ating puso mula sa pag-uga ng salibutan. Pero kapag lumayo tayo sa iglesia, hindi natin maranasan ang tunay na kapayapaan. Ang iglesia ay parang barkong lumulutang sa gitna ng dagat. We learn, right? This word is dagat. Pinag-aralan natin na yung mundong ito ay dagat. Always strong wind, waves, right? Lagi itong umaalon. What's a church? Ano po yung church? Church is kagaya ng barko, big barko. Barko. Naintindihan? Barko. Ship, big ship. Malaking barko po. Yeah. That's why even though there is strong wind, if we are here, we are safe, right? Kaya kahit na mayroong malakas na hangin, kung tayo po ay nandito, tayo ay ligtas. Who is a captain? Who is the captain over this ship? Sino po yung kapitan ng barko na ito? Pastor? Hindi. Our Lord. Yung ating Panginoon. Our Lord is captain over this ship, right? Yung ating Panginoon ang kapitan ng barkong ito. That's why, it's right. Our Lord is the midst of us, right? Kaya yung Panginoon po natin ay nasa gitna natin. Our Lord is the midst of a church, right? Ang ating Panginoon ay nasa gitna ng That's why iglesia. if we are in church, we are safe. Kaya kung tayo ay nasa church, tayo po ay ligtas. Because our captain is Jesus. Dahil yung ating kapitan ay si Jesus. Whatever strong wind the storm, no problem. Kaya anumang bagyo yung dumating, walang problema. If we are in the ship, right? Kung tayo po ay nasa barko. Because our captain is our Lord, right? Dahil yung ating kapitan ay ang ating Panginoon. That's why if you can abide in the church, you can keep the peace. Whatever situation happen. Kaya kung magagawa mo manatili sa church, mapapanatili mo yung kapayapaan anumang sitwasyon ang mangyari. That's really important. Yan po yung pinakamahalaga. Kaya hanggang sa pagdating ng Panginoon, kailangan nating manatili sa iglesia upang mapanatili ang kapayapaan sa ating puso. Okay po? Naway mapanatili ninyo ang kapayapaan ng puso sa buong linggong ito. Okay po? We have to bear the fruit of peace. Kailangan nating magbunga ng kapayapaan. And we have to always give thanks because we have a real peace from the Lord. At dapat na lagi tayong magpasalamat dahil meron tayong tunay na kapayapaan na mula sa Panginoon. This come from deep in our heart. Deep in our heart. Yung kapayapaan ito ay nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. Okay po, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa paligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral lang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Tulungan mo po kami na magbunga pa ng mas marami upang maibalik namin ang lahat ng kaluwalhatian sa iyo. Tulungan mo po kami na magkaroon ng masaganang bunga ng kapayapaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.